Magandang araw mga chikilabs at sa mga besh kong expired. Nga pala, pupuntahan ko yung kapatid ko dyan dahil naoperahan siya ng appendix. Pero bago ang lahat, magraran po talaga ako dyan. Alam nyo ba, 3 days ago naoperahan yung kapatid ko. Tapos itinakbo namin dyan sa malapit na hospital. Sa Calamba Doctors Hospital lang naman. 8 hours dyan, naghintay ang kapatid ko. OMG, walang ginawa. Grabe, napakapangit talaga ng service nila dyan kung gusto nyong mabuhay sa iba kayo. Especially ang first kabuyaw. Pero kung gusto nyong masigpay, dyan kayo agad sa CDH. I swear. Tapos yung card pa ng kapatid ko, ang susupal ng muka, ang laki ng nabawas, 25K. Tinurukan lang yan ng boss ko pa na, tapos talagang pinapatagal nila. At gusto na talaga namin ilipat, buti na lang ang sister-in-law ko nilipat na talaga. Naghintay talaga nila ng 8 hours hanggang pumutok na appendix kung di pa namin dinala dito sa First Kabuyaw Hospital talaga, hindi pa maoperahan yan. Buti pa dito, pagdating po, ayan inasikaso po agad talaga. Umiiyak na yung sister-in-law ko dyan, saka yung kapatid ko, dead ma talaga day, ang mga CDH na yun, mga mukhang pera. Nahiblad ako talaga mga chiklabs at besh kong expired. Nakakaawa lang, di ba? Paano naman talaga yung mga kababayan natin na walang-wala or walang card, di ba? Tapos grabe, isa pa sa issue ng Calamba, alam nyo kung ano? Yung public hospital na yan, ang dami nang umupo dyan, talagang walang nagawa. Ewan ko ba? Number 1 po talaga ng mga kababayan natin, pati sa buong Pilipinas, yung health system natin. Grabe, ang Pilipinas bulok na bulok talaga. Kaya pakiusap ko sa mga kababayan natin, pagkaganyan, huwag nyo nang iboto yan, mga nagpapayaman lang yan, mga buaya na yan, mga puki ng inang yan. Gigil talaga ako mga besh ko at besh kong expired. Yung iba naman kasi mga bubeta, nagpapabayad talaga dahil. At altarasun pa ang mga sinasabi nila, sige pakinabangan natin chururut-chururut. Kung may kandidato naman na tingin nyo ay okay, yun ang iboto ninyo. Tapos yung mahilig magbayad, kuhain nyo lang. Minsan bulag-bulagan, tanga-tangahan pa saka nagpapabayad talaga karami ng Pilipino. Sorry ha, hindi ko nila lahat pero mga mukhang kwarta kayo. Wala kayong mga dignidad, pinagpapalit yun sa kukunting salapi. Char. Parang ako naman yun. Parang ako na-confine dito. Tapos ang dami nyong reklamo kesyo ganto ganyan. Kasi mga nagpapabayad kayo, di ba, mga syong-asyonga. At higit pa dyan, hindi ginagamit ang utak. Pasintabi po ha, talagang na-HB talaga ako for today's video, char. Kaya karamihan sa mahihirap, Diyos ko, pasintabi ulit, hindi nakakabangon kasi alam niyo kung bakit hindi kayo nakakaraos. Kasi nagpapabayad kayo, por Diyos, por Santo. Bago-bango mga kuya, tamaan sa pool. Kaya pakiusap ko sa mga kababayan ko, ang iboto nyo na yung mayayaman na talaga. Hindi yung mayayaman na magnanakaw ha, at hindi rin yung mahirap na nagpapayaman lang ha. Alam nyo naman, dapat alam nyo yung background ng isang politiko, di ba? For Diyos, kailangan pa bang i-memorize yan? Exercise po. Exercise. After ng operation. Sige bro. 75. Parang ako naman yung may sakit nito. Okay, tinutula. Siyam na. Doktora, healthy doktora. So, ayun na nga, magpapasalamat po ako sa mga doctors at mga nurses dyan. Napakababait sa First Hospital Kabuyaw. Dyan na po talaga kayo magpa-confine o kung anong papagawa nyo. Never kayong magsisisi. Ang gagaling dyan talaga nila. Gusto ko rin magpasalamat sa aking sister-in-law na si Layla, sa aking kapatid na si Jover, at sa kapatid naming bunso na si Jonathan. Sa lahat ng mga kaibigan po namin at sa aking mga chiki loves at sa mga best kong expired, thank you po sa pag-pray sa aking kapatid hanggang sa kami ay makauwi ng maayos. Successful po ang kanyang operation at sa ngayon ay nagpapagaling na po siya. Maraming salamat po at God bless us all. Lagi po nating ingatan ang ating katawan at ang ating sarili para iwas po tayo sa sakit. Bye-bye. Hanggang sa susunod.